Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, paano mo alam na tunay kang nananalig, naniniwala at sumasampalataya sa Diyos? Kapag palagi kang nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. Kapatid, kahit na meron kang masamang pinagdadaanan, huwag kang titigil na magpasalamat sa Panginoon. Dahil ang pasasalamat mo ay ang paraan ng iyong pagsamba sa Kanya. Kahit naman ikaw ay nabibigatan, meron pa rin naman siyang pagpapala at grasya na binibigay sa iyo. Ang kalaban ng ating pasasalamat ay ang ating pagkalimot. Baka nakalimutan mo na, meron kang tinanggap na hindi mo naman hiningi sa Diyos. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo nagreklamo, sumama ang ating loob, nagagalit tayo sa Diyos dahil di natin makuha ang ating hinihingi, ang ating inaasam. Sa mga pagkakataon ng ating kahinaan, tayo magpakumbaba ngayon, hilingin natin muli Kanyang pagpapatawad para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang tinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong kalugod at panatilihin mong kinalulugod. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomeo. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Dinggin ninyo mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong mga isip. Ituro ninyo ito sa mga anak ninyo, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na
at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siya'y nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus, at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang nabubuwal sa apoy at kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila napagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat ako manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito. At ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakakarinig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki lamang ng butil ng mustasa ang iyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang teacher na mga batang kindergarten. Isang araw po, sabi ng guro, mga bata, kumuha kayo ng papel at gumuhit kayo dyan sa papel nang gusto nyong pasalamatan sa Diyos. Ano ba yung mga bagay, yung mga tao na binigay ng Diyos sa inyo na gusto nyong pasalamatan siya? Kaya naging very busy po itong mga bata. Nag-umpisa po silang gumuhit, magkulay. At pagkatapos po, isa-isa,
tinawag ng teacher yung mga bata, pumunta sa harap para ipakita ang kanilang mga drawings. May isa pong babae, nagdrawing ng bahay. At sabi niya, nagpapasalamat po ako sa Diyos, meron kaming tahanan. Meron pong isang batang lalaki, gumuhit po ng prutas, ng hamburger. Nagpapasalamat daw po siya na araw-araw meron silang kinakain. Meron din pong isang bata ang nagdrawing ng mga stick na tao. At sabi niya, nagpapasalamat siya sa Diyos, binigyan siya ng isang pamilya, binigay ang mga mapagmahal na magulang sa kanya. Tinawag po ng teacher ng isang batang lalaki. Ang pangalan po niya si Gabriel. At tinanong siya, Gabriel, ano yung dinrawing mo? Pakita mo naman. Ito pong bata, nanginginig, nahihiya. Pero pumunta po siya sa harap, kinakabahan man siya, pinakita niya yung drawing niya, trace po ng kamay. At tinatanong po siya ng teacher, ano yung kamay na yan? Bakit nagpapasalamat ka sa Diyos dyan sa kamay na yan? Hindi po makapagsalita yung bata. Mahiyain po talaga. Kaya po itong teacher, sinabihan yung kanyang klase, o mga bata, hulaan nyo nga, bakit kaya kamay yung dinrawing ni Gabriel? Ano bang pinapasalamatan niya sa Diyos? At isa-isa, nang hula yung mga kaklase ni Gabriel. Sabi po nung isang bata, teacher, nagpapasalamat po siya kasi may kamay siya. Yung pong isa, sabi niya, teacher, nagpapasalamat po siya dahil kamay po yan ng Diyos. Pero pagkatapos po sumagot, isa-isa ng mga bata doon sa kanilang hula, tinanong ng teacher, Gabriel, tama ba yung sagot ng mga classmate mo? At dito po nagkaroon ng lakas ng loob itong si Gabriel para sumagot. Ang sabi niya, teacher, ang kamay pong ito ay kamay ninyo. Dahil alam niyo naman po, wala na akong magulang, ulila na po ako. Kayo pong tinuturing kong magulang. Naalala ko po, nung first day ko dito, kinakabahan ako. Yung kamay niyo po ang humawak sa akin, hindi niyo ako binibitawan. Kapag kinakabahan po ako, palagi niyo akong hinahawakan sa balikat. Kapag inaaway po ako ng mga kaklase ko, niyayakap niyo po ako. Kapag nadadapa po ako, tinatayo niyo po ako. Kapag wala po ako makain, yung sariling pagkain niyo po, baon, ibibigay niyo sa akin. Salamat po, teacher. Ang kamay na ito ay kamay niyo at kayo po ay biyaya binigay ng Diyos sa akin at pinapasalamatan ko po ang Diyos dahil sa inyo. At napaluha daw po itong guro. Niyakap po niya si Gabriel. Mga kapatid, kung man tayo po ay nakatanggap ng biyaya, hindi ito dahil pinagpaguran natin. Kung tayo man ay nakatanggap, ito ay dahil gumalaw ang kamay ng Diyos. Ikaw ay nakarating sa dapat mong marating. Hindi lang dahil gumalaw ang iyong paa. Ikaw ay nakarating sa dapat mong paroroonan dahil dinala ka ng Diyos doon. Kailangan nating maunawaan, marami tayong hiningi na binigay na ng Diyos. Oo, meron pa mga iba na hindi pa niya binibigay, pero marami tayong tinanggap na hindi naman natin hiningi sa Kanya. Kung nasaan ka ngayon, gitna na marami mong problema at pagsubok, sana maalaala mo pa rin at mapahayag. God is good all the time. God is good, sobra-sobra. Amen? Huwag mong kalimutan, kapatid, ang Diyos ang nagdala sa iyo kung nasaan ka. Ang Diyos ang magdadala sa iyo kung saan ka dapat pumunta. It is God that brought you where you need to go. Yan po ang pinapaalala ng unang pagbasa. Sabi ng Diyos, you have houses that you did not build. You have wells that you did not dig. Hindi ikaw ang dahilan ng tagumpay mo. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil mabait ka, hindi dahil gumawa ka ng paraan. Kaya may blessing ka. You are blessed because God loves you. You are graced because God is gracious. Yung trabaho mo, yung sasakyan mo, yung pamilya mo, anuman ang ginhawa mo ngayon, baka hindi mo naisip, pero ang lahat ng yan ay pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Kapag nakalimutan mo na ang Diyos, ang pinanggalingan ng lahat, baka mawala ang direksyon mo sa buhay. May kakilala po ako, agad po siyang nabiyuda.
namatay po agad yung asawa niya dahil po sa COVID. Pero araw-araw, nagdadasal po siya at nagpapadasal po siya sa akin. Sana daw makakita na siya ng bagong asawa. Di ko naman siya masisi dahil nalulungkot daw siya. Pinagdasal ko naman, palagi ko pong sinasama sa ating mga misa. At alam niyo po kung ano nangyari? Hindi lang siya nakakilala ng lalaki. Foreigner pa. Young, tall, dark, and handsome. Saan ka pa? At pagkatapos po ng ilang taon, itong foreigner ay pumunta po dito sa ating bansa at kinasal sila. Pero ngayon, nakikita ko po, nababasa ko doon sa story niya, doon sa feed niya, sa Facebook. Alam niyo yung sinulat niya nung minsan, life is short. Find a husband that gives you a long life, not stress that can kill you. You will know somebody. You will know their true color when you live in one roof. Nakakatawa po, no? Kasi nung single siya, dasal lang dasal. Lord, bigyan mo naman ako ng asawa. Ngayon nagkaroon na ng asawa, anong dasal? Lord, palitan mo naman. Ganyan tayo eh. Ang bilis nating makalimot sa mga blessing ni Lord. Yung nga mga iba, kapag wala silang trabaho, anong dasal nila? Lord, kahit anong trabaho, basta't may income. Binigyan naman ng trabaho. Iba na naman ang dasal nila. Lord, toxic ng boss ko. Ayaw ko na. Aanuhin mo ang blessing kung wala naman talagang pasasalamat sa puso mo. Kahit na bigyan ka ng maraming biyaya, kung walang pasasalamat sa puso mo, hindi mo makikita ang ganda nito. Amen? Ang tunay na blessing ay wala dyan sa iyong hinihingi. Ang tunay na blessing ay nasa Diyos na nagbibigay palagi sa iyo. Mga kapatid, tandaan ninyo, ang pasasalamat ang panlaban natin sa pagkalimot. Kaya nga po ang habilin ni Moises sa bayan ng Israel ay, be careful that you do not forget the Lord. Kapag hindi ka na marunong magpasalamat, dahan-dahan, makakalimot ka. Minsan ang kaaway natin ay hindi naman talaga ang demonyo. Minsan ang kaaway ng ating pananampalataya ay ang ating pagkalimot. Ang kalaban ng ating pananampalataya ay ang kaginhawahan. The real enemy of our faith is ungratefulness and comfort. Understand that comfort without remembrance is complacency. And complacency leads to failure. Mga kapatid, please practice gratitude if you want to feel great every day. Amen? Bago ka kumain, pasalamat ka. Ano ang kasabihan ni San Antonio? To eat much is not a sin, but to eat without thanking God is the sin. Kahit na kumain ka ng marami, basta't palagi ka lang magpasalamat sa Diyos. Amen? Bago ka mag-post sa social media, papasalamat ka ba? Minsan, dahil sa ating pag-i-internet, nawawala tayo ng katinoan. Di po ba? Bago ka matulog, magpuri ka sa Diyos. Ang dami pong nagme-message sa akin, Father, hindi ako makatulog. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin nun? Kapag hindi ka makatulog, pinapaalala lang ng Diyos sa iyo. Baka hindi ka pa nagpasalamat. Baka nakakalimutan mo ng magdasal sa Kanya. Amen? At ano po ang pinapaalala ng pasasalamat sa atin? Pinapaalala na ang Diyos ang nagdala sa iyo kung nasaan ka. Kung nasaan ka, hindi dahil pinagpaguran mo lang ito, trinabaho mo lang ito. Kung nasaan ka, galing yan sa Kanyang biyaya. Kung nasaan ka, yan ang biyaya ng Diyos sa iyo. Everything is grace. Amen? Kapatid, aminin natin, naalala lang natin ang Diyos minsan kapag meron tayong problema. Kahit naman po sa ating ebanghelyo na pabuntong hininga ang ating Panginoong Jesucristo, nilapitan lang siya dahil may problema itong Ama. Magandang itanong sa ating sarili ngayon, naalala ko ba ang Diyos sa gitna ng aking tagumpay? Nagdarasal ba ako kapag ayos ang lahat sa aking buhay? True faith is not only believing in God. True faith is not only believing what God can do for you.
But true faith is always believing that God is doing something good for you every day. Huwag mong kalimutan, kapatid, mahal ka ng Diyos. Hindi lang sa hirap, kundi lalong-lalo na sa iyong ginhawa. Pasasalamat ang sagot sa iyong pagkalimot. And gratitude will keep you grounded in grace. Kaya nga po, sa banal na misang ito, minsan pa tayo'y magpasalamat at magpuri sa Kanya. Pakita natin ang ating pananampalataya. May problema ka, wala kang problema, tandaan mo siya. Saan ka man makarating, hindi lang dahil sa iyong sipag, sa iyong talino. Yan ay dahil sa Diyos. Tandaan mo, gumagalaw palagi ang kamay ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Sa panalangin, lumapit tayo sa Diyos Ama na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa lahat ng sannilikha. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang sambayanan naway mapatatag sa pananampalataya at gawing sandigan ang Panginoon sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga puso ng mga lider ng mga bansa naway huwag maging bato at huwag maimpluwensyahan ng kasamaan ng pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong naging manhid na sa pagkakasala, naway magbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, nilalagay namin sa iyong paanan ang aming mga pangangailangan at nananalangin kami na may pananalig sa iyong tulong at awa sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin iyong sanang kalugdan. At kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Utang na loob na nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dalhi ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong huwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo, lalong-lalo na ang ating mga online mass goers, nilagay ang inyong kanang kamay sa inyong mga dibdib. Sabay-sabay po natin dasalin ang miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. We thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. We trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands. For we believe that your will is for us to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new any disease areas so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit. Empower us to do your works so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen.
We ask the intercession of our Blessed Mother. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, pray for us. Muli po, kami nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin online. At kung gusto niyo pong makatanggap ng blessed oil ni Padre Pio, pwede po kayong bumisita dito sa parokya. Muli po, hindi namin ito binebenta. Okay? Wala pong nagtitinda ng sacred oil. Libre po itong binibigay. But if you want to support our ministry of healing and helping our sick brothers and sisters, pwede po kayong mag-donate dahil bumibili po tayo ng mga bote at ng olive oil na binibendisyonan natin bawat Sabado. Maraming salamat po sa mga walang sawang nagdo-donate at nagbibigay ng tulong sa ating pong parokya. We pray that God would bless you more. At ano pong makakatulong para sa mas marami pang pagpapala at blessing sa inyong buhay? Ang inyong pasasalamat. Kung nasaan ka ngayon, kapatid, huwag mo lang pasalamatan ang iyong paa. Nakarating ka sa iyong paroroonan, hindi lang dahil lumakad ka. Pero kung nasan ka ngayon, pasalamatan mo dahil ikaw ay nandyan dahil sa kamay ng Diyos. May mga bagay na hindi mo pinaghirapan, pero iyong nai-enjoy, iyong nakamtan, iyong ginagamit, nakakatulong sa iyo. Ano ba yung mga bagay na yan? Please, again, realize and appreciate the things that God has given to you. If you want to feel great, then be grateful always. Lalong-lalo na po sa inyong mga may sakit, kahit na kumikirot ang inyong katawan, let your prayer be, thank you Lord, thank you Lord. Mas mahirap po pag wala ka ng nararamdaman sa iyong pangangatawan. Huwag kang mag-alala. Dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, hindi ka naman forever masasaktan at mahihirapan. Ang pinakatanda na tayo naniniwala at nagtitiwala sa Kanya ay ang ating pasasalamat. Pag nagpapasalamat ka, naalala mo siya. At anong sabi po sa ating ebanghelyo, kapag meron kang pananalig, kahit na singliit lang ng buto ng mustasa, magagawa mo ang mga imposibleng bagay. So, may your thanksgiving be a great sign of your great faith in the Lord. Always thank God, even if you're having a very hard, difficult time, because you're showing God that you trust Him. And may your trust in God give you the miracle and the grace that you need. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.